Kakagaling nga lang ng Gene King sa championship run nila last Commissioner's Cup. Pinaka-consistent player nga sa mga laro nila buong series kontra sa TNT ay ang resident import nilang si Kabayan Brownlee dahil nagtala nga siya ng back-to-back 50 points games sa finals. Kaya dahil dito nga itiyak na sobrang pagod na pagod pa nga siya at buo nitong katawan. Pero naglaro pa din siya bilang naturalized player natin sa Gilas Pilipinas para sa third window. Kaya dahil dito nga ay na-injury nga ang hamstring niya kontra sa New Zealand game at hindi na nakapaglaro kontra sa Australia. At kasabay nga ng injury na to ay wala ngang magiging important Gene Kings para sa Governor's Cup. Dahil ayon sa legit sources Peanut.ph ay at least 6 to 12 weeks nga daw ang pagpapagaling ng injury ni Brownlee ngayon. Kaya't narito nga mga top imports na maaaring palitan muna si Kabayan Brownlee sa lineup ng Ginebra habang nagpapagaling pa siya sa injury niya. Top 5. Cameron Clark. Si Clark nga ilang beses na ding nag-import sa PBA. At nag-import na din siya sa sister team ng Ginebra na San Miguel Beermen. At ang last team nga niyang pinag-importan sa PBA ay sa PBA guest team ng PBA last PBA season na Hong Kong Eastern. At sa lahat ng pag-i-import ni Clark sa PBA ay consistent scorer nga siya dahil 20 to 30 points per game nga ang averages niya. Kahit kung nais nga ng Gene Kings ang scoring combo forward gaya ni Justin Noype, ay si Clark nga ang kunin nila bilang replacement import niya. Si Clark ay nag-average ng 21 points, 4.8 rebounds, 2.4 assists, 1.4 steals, 40% 3-point shooter at 87% free throw shooter sa kanyang 2025-2026 East Asia Super League season. Panoorin natin ang maikling game highlights sa basketball career ni Clark kung gaano siya kagaling na import. Top 4, Alec Burks. Si Burks nga isang shooting small forward na player sa NBA. Si Burks nga isang scoring player sa lahat ng mga teams na napuntahan niya sa NBA. At sa Miami Heat nga ang last team niya sa NBA last NBA season. Pero ngayong season nga ay walang team ang kumuha sa kanya. At free agent player nga siya sa ngayon. At pwede ding mag-sign sa mga overseas league. Kaya dahil dito nga ay pwede siyang kontakin ngayon ng Gene Kings para gawing replacement import ni Brownlee. Uma-average si Burks ng 7.3 points, 2.5 rebounds, 1.1 assists, 0.6 steals, 42% 3-point shooter at 77% free throw shooter sa kanyang 2024-2025 NBA season. Panoorin natin ang kaunting game highlights ng basketball career ni Burks kung gaano siya kagaling na import. Top 3, Malik Beasley. Si Beasley nga isang all-around shooting forward sa NBA. Pwede nga siyang starter player. At spark off the bench naman siya pag nasa may second unit siya ng team na pinaglalaroan niya. Kaya't wala ngang kaso kay Beasley kung anong role ang ibigay sa kanya ng team na napupuntahan niya. Kahit 6'4" lang siya ay kaya niyang maglaro ng multiple position mula point guard hanggang small forward. Pero last NBA season nga ay free agent siya sa NBA at walang team na kumuha sa kanya. Pero naglaro naman siya sa liga ng Puerto Rico BSN ngayong season nila. At ito nga isa sa mga top scorer nila sa team na pinaglalaroan niya. Kaya kung nais nga ng Gene Kings ng scoring guard na import ay si Beasley nga ang kunin nila. Uma-average si Beasley ng 18.4 points, 4.2 rebounds, 1.8 assists, 1.2 steals, 30% 3-point shooter at 82% free throw shooter sa kanyang 2025-2026 Puerto Rico BSN season. Panoorin natin ang kaunting game highlights ng basketball career ni Beasley kung gaano siya kagaling na player. Top 2, Jay Crowder. Si Crowder nga ay combo forward na player sa NBA pero 6'6" nga lang ang height niya at undersized sa power forward position. Ngunit kahit ganun nga ay masipag at may shooting na forward itong si Crowder. Sakto nga taglalaro na din siya sa overseas ngayon bilang import nila dahil wala na ding NBA teams ang kumuha-kuha sa kanya ngayon. Kaya't kung hanap nga ng Gene Kings ay defensive import ay si Crowder nga ang kunin nilang replacement import nila.
Uma-average si Crowder ng 14.3 points, 6.6 rebounds, 3.1 assists, 1.5 steals, 0.7 blocks, 33% 3-point shooter at 68% free throw shooter sa kanyang 2025-2026 Puerto Rico BSL. Panoorin natin ang kaunting game highlights ng basketball career ni Crowder kung gaano siya kagaling na import. Top 1, Kenneth Lofton Jr. Si Lofton nga isang undersized big man sa NBA, kaya't kahit magaling at masipag na player itong si Lofton Jr. ay maaga nga siyang natanggal sa NBA dahil undersized na nga siya sa height ay overweight naman siya sa size niya. Pero nang maglaro nga siya sa CBA China ay biglang ang gumanda ang pangangatawan niya. Kaya't kung nais ng Gene Kings ng big man na import sa 6'6" na height ay si Lofton Jr. nga ang best option para sa kanila. Nag-average si Lofton Jr. ng 13.5 points, 6.3 rebounds, 3.6 assists, 1 steal, 0.4 blocks, 32% 3-point shooter at 66% free throw shooter sa kanyang 2025-2026 China CBA season. Panoorin natin ang maikling game highlights ni Lofton kung gaano nga ba siya kagaling na import. Ito ang mga top imports na maaaring ipalit muna kay Justin Brownlee para makapagpagaling siya sa injury niya ngayong Governor's Cup. Sa tingin mga kababos, sino sa mga top imports na to ang kukunin ng Gene Kings para matulungan sila sa Governor's Cup? I-comment nyo na po yan sa baba.